Ang lihim na luha sa paliparan ng Maynila ang 3 araw na nagpabago sa lahat nga kaibigan isang bagay na di ka panipaniwala ang nangyari. Inay nananaginip po ba ako ito ang maluhang pumatak mula sa isang 17 taong gulang na dalagita mula sa Bangladesh si Rashida sa loop ng malinis na palikuran ng Ninoy Aquino International Airport. Alam niyo ba ang dahilan? Sa sahot na katumbas lamang ng 1,000 piso kada buwan at 14 na oras na trabaho araw-araw sa isang pabrikang damit 10 dalagita ang patungo, sana sa isang pandaigdigang kumperensyang na manggagawa sa Seoul, South Korea. Ngunit dahil sa isang super typhoon, ang pinakamalakas na naitala sa kasaysayan na tumama sa rehiyon Isinara, ang lahat ng paliparan sa South Korea, at napilitan silang lumapak ng emergency sa Maynila, ang kanilang manasaksihan sa Pilipinas para sa kanila na hindi marunong bumasa o sumulat ay lubos na nakagugulat. Tratuhin din pala kaming mamanggagawa sa pabrika bilang tao. Ang salitang ito mula sa isang 18 taong gulang na dalagita ay magiging mitsang ang pagbabago sa buong industriya ngang pananahi sa Bangladesh, ngunit sa sandaling iyon walang sinuman ang nakaisip nito. Bago tayo magsimula kung maaari ay paki-like at subscribe sa channel na ito. Ito ay magiging malaking tulong upang may bahagi pa natin ang magaganitong kuwentong puno ng inspirasyon. Magandang araw. Ako si Ana Reyes, isang interpreter sa mga pandaidigang kumperensya tungkol sa mga isyu ngang manggagawa sa loop ng 15 taon. Noong Nobyembreng nakaraang taon ang naranasan ko ay nananatiling pinakamatingkat at pinakanakatatak sa aking puso sa buong karera ko bilang isang interpreter. Noong araw na iyon ako ang naatasang maging interpreter para sa isang delegasyon ng 10 katao mula sa Bangladesh na patungo sa East Asia Labor Union Conference sa Seoul, ngunit hindi sila isang ordinaryong delegasyon. Silang lahat ay makabataang babae nasa edad 15 hanggang 20 at mga aktibong manggagawa sa pabrikang damit na pinilingang Bangladesh Labor Union Federation. Ang pinakabata si Fatima na 15 taong gulang ay nagtatrabaho sa pabrika mula pa noong siya 12 anyos para suportahan ang kanyang pamilyang may 8 miyembro. Si Rashida, 17, ay hindi marunong bumasa o sumulat ngunit kini kilala bilang pinakamahusay pagdating sa bilis at galing ng kamay sa kanilang pabrika. Si Nasrin 18, ang lider ng grupo at patuloy na ipinaglalaban ang pagpapabuti sa kanilang mahirap na kalagayan sa trabaho. Naisip niyo ba kung gaano kaliit ang 1,000 piso kada buwan katumbas lamang iyan ng halaga ng ilang value meal sa isang fast food chain dito sa Pilipinas? Para sa halagang iyon nagtatrabaho sila mula 6 gram umaga hanggang 8 gram gabi na may 30 minutong pahinga lamang. Maging ang oras nila sa pagpunta sa banyo ay kontrolado at kapag nakasakit at lumiban ibinabawas ito sa kanilang sahot. Nang kami ay umalis mula sa Dhaka kitang-kita sa mga mukha nga dalagita ang matinding pangamba. Ito ang kanilang unang paglabas ng bansa, unang pagsakay sa eroplano. Nangingini ang mga kamay ni Fatima nang magtanong sa akin ataan na hindi po bababaksa ang eroplano. Kapag namatay po ako wala nang kakainin ang pamilya ko. Umalis ang eroplano mula sa Dhaka at lumipat patungong Hilagang Silangan tulad ng nakaplano. Dinaanan namin ang Bay of Bengal, ang himpapawid ng Myanmar at patungo sa Timok Sina. Pakalipas ng 4 na oras habang papalapit na kami sa South Korea, isang emergency announcement mula sa kapitan ang umaling-awngaw. Mga pasahero, isang super typhoon ang pinakamalakas na naitala sa kasaysayan ang direktang tumatama sa Korean Peninsula. Dahil sa hangin na may bilis na 70 metro kada segundo, ang lahat ng paliparan sa South Korea ay pansamantalang isinara. Para sa inyong kaligtasan lalapak po tayo sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Nagpanik ang madalagita. Ang salitang super typhoon ay nagdulot ng matinding takot sa kanila. Umiyak na sinabi ni Nasrin, babaksak na po ba ang eroplano, maging ako ay nataranta. Ang biglaang pagbabago nga
plano ay nangangailangan na unahin kong pakalmahin ang kanilang mga agam-agam. Ipinaliwanag ko sa kanila. Ang Pilipinas ay isang bansang sanay sa bagyo at ligtas. Maghihintay tayo ron hanggang sa humupa ang bagyo sa Korea. Ngunit wala silang anumang alam tungkol sa Pilipinas. Nakakatakot po bang bansa ang Pilipinas, nanginginig na tanong ni Fatima. Sa bintana nga, eroplano kitang-kita ang marahas na pag-ikot ng mga ulap at yumayanig ang aming sinasakyan. Ngunit dahil sa galing ng piloto ligtas kaming nakalapak sa Naya, bandang 10:00 ng gabi. Pagbaba namin sa eroplano at pagsakay sa unang eskalator na pabulalas, si Fatima ang ganda. Namangha silang lahat sa kalinisan at liwanag ng gusali. Habang naghihintay kami sa immigration, dumating ang unang sorpresa. Isang empleyado ng paliparan ang magalang na nagpaliwanag ng sitwasyon sa matatas na Ingles at sinimulan ang proseso para sa aming pansamantalang pananatili. Maari po kayong manatili ng ligtas sa Pilipinas hanggang sa lumipas ang bagyo. Ang mas nakagugulat, mayroon silang interpreter na marunong magsalita ng Bengali. Huwag po kayong mag-alala. Sanay po kami sa magabagyo dito sa Pilipinas. Ligtas po ang lahat. Nahihiyang nagtanong si Rashida, magkano po ang kailangan naming bayaran? Ngumiti ang interpreter at sumagot, wala po kayong kailangang bayaran. Ito po ay isang natural na kalamidad. Sa mga panahong ganito, nagtutulungan po tayo. Sa mga salitang iyon, hindi makapaniwala ang mga dalagita. Sa Bangladesh, kahit ang pinakamaliit na serbisyo ay may bayad. Para sa kanila na mahirap, palagi nilang iniisip ang pera. Habang kinukuha ang mga bagahe, sumunod ang ikalawang sorpresa. Ang lumang bag ni Rashida na gawa sa tela ay napunit at kumalat ang ilang gamit niya sa loob. Agad na lumapit ang isang staff. Ngung pali para maingat na pinulotang, magagamit at binigyan pa siyang isang bagong supot. Napaluha si Nasrin. Sa pabrika kapag may nahulog kami, sinisigawan kami. Sa bus patungo sa lungsod, nawalan sila ngang imik sa tanawin ngang Metro Manila sa gabi. Ang makumikinang na skyscraper, ang mga maayos na kalsada. At ang pinaka nagpagulat sa kanila ay ang makita ang isang babaeng nag-isang naglalakat sa kabilangang pag-ulan dalangang bagyo. Nanginginig na sinabi ni Fatima, isang babae mag-isang naglalakat sa gabi habang umuulan. Hindi po ba delikado sa Bangladesh, lubhang mapanganib para sa isang babae na mag-isang lumabas sa gabi? Para sa mga dalagitang ito, ang madilim na kalsada ay laging puno ng takot. Ipinaliwanag ng aming driver sa Ingles, ligtas po sa Pilipinas kahit may bagyo. Ito ay isang bansa kung saan ligtas maglakat ang isang babae ng mag-isa sa gabi. Nakarating kami sa isang hotel sa Makati lampas hating gabi. Nakita na staff sa front desk ang pakot sa aming makamuka at akat silang nahanda na mainit na tsa at biskwit. Habang uminom ng libreng mainit na tsa, sinabi sa akin ni Nasrin, bakit po napakabait ng mga Pilipino? Hindi po ba sila naghihintay ng kapalit ng ihatid sila sa kanilang mga silit? Laking gulat nila sa banyo. Isang malinis at maluwag na banyo gripo na may mainit na tubig at higit sa lahat bawat isa sa kanila ay may malinis na tuwalya. Umiyak na sinabi ni Rashida, pwede po ba kaming matulog sa ganito kalinis na lugar? Kinaumagahan, malakas pa rin ang bagyo sa South Korea. Ang hangin ay may bilis pa ring 65 metro kada segundo at ang pagbubukas ng paliparan ay abutin pa ng hindi bababa sa 24 na oras. Kaya naman mananatili kami ng isa pang araw sa Pilipinas. Ang almusal sa hotel ang pinakamalaking sorpresa sa buhay ng magadalagita. Isang buffet na pwedeng kumain hanggat gusto mo, mga sariwang gulay at prutas at mainit na pagkain. Ngunit ang pinakaikinahanga nila ay ang kultura ng mga Pilipino na bawal mag-aksaya ng pagkain. Kumuha si Fatima ng kaunting pagkain at sinabing kasalanan po ang magtapon ng pagkain. Para sa kanila na minsan ay isang beses lang kumain sa isang araw, alam na alam nila ang halaga ng pagkain. Nung umaga, napagpasyahan
naming bisitahin ang isang kalapit na pampublikong aklatan. Sa pasukan palang isa na namang sorpresa ang sumalubong sa kanila. Ang anunsyo na libre para sa lahat ay ikinalito nila. Nagtanong si Nasrin sa librarian talaga o bang hindi kailangan magbayad siyempre, basta gusto mong matuto lahat ay malugot na tinatanggap. Kahit hindi sila marunong bumasa o sumulat natuwa sila nang makita ang mga bata na masayang, nagbabasa ng ma-picture book sa children's section. Pabulong na sinabi ni Rashida sana, marunong din akong magbasa. Sa learning space na aklatan maraming tao ang tahimik na nag-aral. Mula sa mga matatanda hanggang sa mga kabataang estudyante na antik sila sa tanawin ng mataong nag-aral anuman ang kanilang edad. Noong hapon na karon kami ngang pagkakataong bisitahin ang isang kalapit na pampublikong paaralan. Dahil sa kabaitan ng punong guro pinayagan kaming manod ng isang klase, pagpasok sa silid-aralan na pahinto sa pahinga ang madalagita. Isang malinis at maliwanag na silid bawat bata ay may sariling mesa at maraming kagamitang pampag-aral. At higit sa lahat na antik sila nang makita ang mga batang masayang nag-aral. Napaluha si Fatima at sinabing gusto ko rin sanang mag-aral. Sa edad na 12 nagsimula siyang magtrabaho sa pabrika at nawalan ng pagkakataong makapag-aral. Pagkatapos ng klase lumapit ang nga batang Pilipino sa mga dalagita. Kahit hindi, sila nakakaindihan sa salita tinuruan nila ang mga ito kung paano gumawa ng origami. Mahusay na nakagawa, si Nasrin ng isang ibon at pinalakpakan siya ng nga bata. Noon isang bata ang nagtanong ate bakit po kayo nagtatrabaho hindi po ba kayo nag-aral sa inosenteng tanong na iyon natigilan ang mga dalagita. Nang gabing iyon isang di inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang nilaknat ng mataas si Fatima. Dahil sa mahabang biyahe at di pamilyar na kapaligiran bumigay ang kanyang katawan. Nagmadali kaming pumunta sa pinakamalapit na ospital. Pagdating namin sa emergency room agad siyang inasikaso ngang isang nurse. Kahit hindi kami nakakaintindihan sa pamamagitan ng, senyas magiliw niyang tinanong ang nga sintomas at tinawag ang doktor. Ang diagnosis ng doktor ay laknat dahil sa sobrang pagod. Habang nakadextrose sinabi, sa akin ni Fatima ngayon lang po ako nakaranas na tratuhin ng ganito, kabay sa isang ospital. Sa Bangladesh, ang mga mahihirap ay madalas na hindi pinapansin sa mga ospital at napakamahal ng bayad. Ngunit dito kahit sila'y madayuhan inalagaan sila na parang kapamilya. Sa pagbabayad dumaiting ang pinakamalaking sorpresa. Ang kabuuang bayarin para sa konsultasyon at gamot ay mas mababa kaysa sa kanilang inaasahan. Bukod dito isang social worker, mula sa ospital ang nagpaliwanag tungkol sa magprograma ang tulong pinansyal. Namangha si Nasrin at sinabing pwede, pala tayong makasakit ng hindi pinoproblema ang pera. Kinaumagahan ng ikalawang araw, ibang-iba na ang maitsura ng madalagita. Wala na ang bakas ng pangamba at napalitan ito ngang kuryosidad. Plano naming libutin ang siyudad ng Maynila. Ang pagsakay sa MRT ay isang nakagugulat na karanasan para sa kanila. Ang nga taong mayos na nakapila sa platform ang pagdating ng tren sa tamang oras at ang kalinisan at katahimikan sa loop. Pabulong na sinabi ni Rashida ang tahimik pong lahat, pero hindi naman sila galit. Ang pampublikong transportasyon sa Bangladesh ay siksikan at puno ang tulakan. Ang pinakanakaantik sa kanila ay nang may isang buntis na sumakay. Agad na maraming tao ang nakalo ang kanilang upuan, ang buntis ay yumuko bilang pasasalamat at umupo. Habang pinapanood ang eksenang ito naluha ang madalagita. Sinabi ni Fatima gusto kong ipakita ito sa mga ate namin sa pabrika na kailangang magtrabaho kahit buntis. Noong umaga naglakad kami sa isang shopping district sa Makati. Namangha sila sa kalinisan ng nga tindahan sa kalidad ng mga produkto at lalo na sa magalang na pakikitungo ng nga tindera. Sa isang tindahan ng damit isang sales lady ang lumapit at kinausap sila sa Ingles. Welcome po! May hinahanap po ba kayo hindi sila pinadudahan dahil sila ay madayuhan? Natural ang pakikitungo sa kanila. Pinakmasdan ni Nasrin ang working environment sa loob ng tindahan.
Hindi mukhang pagod ang mga staff. Nakangiti sila habang nagtatrabaho. Nang tanungin niya ang manager tungkol sa kanilang working conditions. Magalang nitong ipinaliwanag ang tungkol sa break time paid leave at overtime pay. Napaluha si Nasrin. Habang nakikinig, nananghalian kami sa isang Filipino restaurant. Ang menu ay may mga litrato at paliwanag sa Ingles at naintindihan ng staff ang kanilang dietary restrictions bilang mga Muslim. Naantik sila sa paghahanda ng pagkaing halal para sa kanila. Habang kumakain sinabi ni Rashida, ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na pagkain ng nakaupo at dahan-dahan. Sa pabrika nakatayo silang kumakain sa loob lamang ng 15 minuto. Nung hapon nagaroon kami ng pagkakataong bisitahin ang isang vocational training school ng TESDA. Namangha sila nang makita ang mga libreng skills training program para sa mga matatanda. Pwede pa lang mag-aral kahit matanda. Nasa sinabing iyon ni Fatima ngumiti, ang instructor. Walang pinipiling edad ang pag-aral. Basta may determinasyon ka, malugot kang tinatanggap. Nang bisitahin namin ang sewing course, napaktanto nila kung gaano sila kagaling. Mas mabilis at mas pulido ang kanilang pananahi kaysa sa mga estudyanteng Pilipino. Humanga ang instructor at sinabing napakagagaling ninyo. Saan ninyo ito natutunan? Araw-araw po naming ginagawa? Sa pabrika, sagot ni Nasrin na ikinagulat ng instructor. Nang gabing iyon naglakat-lakat kami sa isang kalapit na parke. Ang mga batang naglalaro sa ilalim ng papalubog na araw, mga taong nagbabasa sa mga bangko, mga matatandang nagpapasyal ng aso. Ang mapayapang tanawin ng pang-araw-araw na buhay ay nagiwan ng malalim na impresyon sa kanila. Umiyak na sinabi ni Rashida, mayroon pala talagang ganitong kapayapang lugar. Walang bagyo o kahirapan, lahat ay mukhang masaya. Nang gabing iyon sa hotel, nag-usap-usap ang mga dalagita tungkol sa kanilang mga naranasan. Bilang interpreter, pinakinggan ko ang kanilang pag-usap at ang mga narinig ko ay tumagos sa aking puso. May karapatan din pala tayong tratuhin bilang tao, sabi ni Nasrin. Tumango ang ibang mga dalagita. Pag-uwi natin sabihin natin ito sa lahat, buong determinasyong sinabi ni Fatima. Sa umaga ng ikatlong araw, dumating ang balita na nakalampas na ang bagyo sa Korean Peninsula at humina na ang hangin. Nagbukas na muli ang mga paliparan at maaari na kaming tumuloy sa Seoul. Ngunit may bakas ng lungkot sa kanilang mga muha. Sa bus pabalik sa paliparan, sinabi ni Rashida, gusto ko pa sanang manatili sa Pilipinas. Gusto ko pang matuto. Habang nasa proseso MA Beg-Ali sa NAIA, patuloy silang lumingalinga. Ang parehong lugar na kanilang pinasok na may takot 3 araw na ang nakalipas ay naging isang lugar na mahirap iwan. Sinabi sa akin ni Nasrin, atean na nagbago na po kami. Hindi na kami ang dating kami. Nang lumipat ang eroplano habang pinapanot ang unti-unting pagliin ng tanawin, nang Maynila mula sa bintana, tahimik na pumatak ang kanilang mga luha. Sa Labor Union Conference sa Seoul, naging sentro ng atensyon ang presentasyon ng gadalagita. Gamit ang kanilang nga karanasan sa Pilipinas, buong tapang silang nagsalita tungkol sa dignidad ng isang manggagawa. Hindi kami mga makina. Kami ay nga taong may pangarap. Ang talumpati ni Nasrin ay nagdulot ng matinding emosyon sa buong bulwagan. Pagbalik sa Bangladesh, agad silang kumilos. Hindi lamang sila humingi ng pagpapabuti sa kanilang kalagayan sa trabaho, kundi nagsimula na rin silang humingi ng pagkakataong makapag-aral. Nagsimulang mag-aral sa night school si Fatima. Gusto kong matutong bumasa para may bahagi ko sa lahat ang natutunan ko sa Pilipinas. Sinimulan naman ni Rashida naturuan ang kanyang nga kasamahan tungkol sa kanilang nga karapatan. Mayroon din tayong dignidad bilang tao. At si Nasrin ay lalo pang naging aktibo sa Union at bumuo ngang isang international support network. Ang kanilang nga gawain ay napansin ng media sa Bangladesh. Isang special feature na may pamagat na ang madalagitang binago ng Pilipinas ay umani ng malaking suporta mula sa publiko. Nakuha rin nito ang atensyon ng mundo.
Ang International Labor Organization ng United Nations ay sumuporta sa kanilang mga gawain at isang programa para sa pagpapabuti ng working condition sa industriya ng damit ang inilunsad. Isang taon ang lumipas muli ko silang nakita. Inimbitahan ako sa pagbubukas ng isang bagong vocational training center sa Dhaka. Marunong nang bumasa at sumulat si Fatima at nagtatrabaho bilang isang assistant instructor sa center. Ibinabahagi ko po sa lahat ang natutunan ko sa Pilipinas. Nagtayo naman si Rashida ng sarili niyang maliit na talyer kung saan binibigyan niya ng tamang sahod at oras ang trabaho ang kanyang empleyado. Gusto kong bumuo ang isang lugar kung saan lahat ay masayang nagtatrabaho tulad ng makumpanya sa Pilipinas. Si Nasrin naman ay naging isang labor policy advisor ng gobyerno at nakikibahagi sa pagbabago ng mabatas. Gusto kong may sakatuparan dito sa Bangladesh ang lipunang nakita ko sa Pilipinas. Ang tatlo ay regular pa ring nag-usap at nagpapatuloy sa pag-aral ng Filipino. Pangarap nilang makabalik sa Pilipinas balang araw upang pasalamatan ang mataong tumulong sa kanila. Ngayon sa industriya ng damit sa Bangladesh, isang bagong kataga ang ginagamit, ang Philippine Standard. Ito ay tumutukoy sa pamantayan ng pagtrato sa mga manggagawa bilang tao at pagbibigay ng makatarungang kondisyon sa paggawa. Ang nagsimula nga pagbabagong ito ay 10 dalagita na ang buhay ay nabago nga 3 araw na pananatili sa Pilipinas. Sa loob ng 15 taon bilang interpreter, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang tunay na kapangyarihan ng ugnayan na higit pa sa wika. Mula sa mga dalagitang hindi nawalan ng dignidad at pangarap sa kabila ng kahirapan, ako mismo ay maraming natutunan. Ang mahusay na sistema at kultura ng Pilipinas ay hindi isang bagay na dapat ipagsawalang bahala. Ito ay bunga ng pagsisikap ng ating mga ninuno at ng mataas na kamalayan ng mga Pilipino ngayon na nagpapanatili nito. At higit sa lahat ang kabutihang loob na hindi nagpapabaya sa nangangailangan, ang pag-unawa at pagmamalasakit sa kapwa ang pusong Pilipino na iyon ang nagpabago sa buhay ng mga dalagita mula sa isang malayong bansa. Kayong manakikinig sa kwentong ito ngayon, tiyak na mayroon din kayong kapangyarihang magpabago ngang buhay ngang iba. Isang maliit na kabutihan, isang mainit na pag-alala. Naniniwala ako na ang maganitong simpleng gawain sa araw-araw ang siyang nagpapaganda sa ating mundo. Sina Fatima, Rashida, Nasrin at ang 7 pang dalagita ay patuloy na naglalakbay patungo sa kanilang mga pangarap. Ang kanilang tapang at pagkilos ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa marami. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Ang 3 araw na nagpabago sa buhay ng mga dalagita mula sa pabrika ng damit sa Bangladesh dahil sa isang emergency landing sa Pilipinas. Ano ang masasabi ninyo? Mangyaring mag-iwan ng komento ng suporta para sa mabida ng ating kwento. Ito po ang inyong kwentong punongin. Inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe sa aming channel. Maraming salamat sa inyong panonood.